Another day, another raw camping spot na naman para sa inyo mga Stokwa. Ngayon ay magka-camping tayo sa isang tagong paraiso sa Nueva Vizcaya. Challenging ang ruta pero napaka-solid na naghihintay na ganda. At syempre, hindi kumpleto ang experience pag walang aberya. Huwag na nating patagalin pa. Kung moto-camping adventure ang trip nyo, tara at samahan nyo ako sa aking kwento. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome sa isang panibagong moto camping adventure. Yung naririnig nyo na yan ay isang napakagandang falls na bukas na natin ipapakita. Nandito kami ngayon sa gitna ng kawalan. Kasama ko si Ellie, mga kapatid niya, saka si Albert. At sinuong namin ang madugong trail papunta sa lokasyon na to ng gabing gabi. Mga ano na siguro, alas 9. Napahinto kami at kinailangang magbaklas ng Tapalodo. Sobrang daming putik namin dinaanan at dadaanan pa. Bukas natin i-announce kung saan ito. Yes, i-announce natin kasi hindi naman na siya tago. Pinagkakakitaan na siya ng LGU. So, tutulong na lang tayong i-promote siya. Sana ay mapangalagaan sa mga susunod na panahon. Ikot ako ng linta. Ayan pa siya sa loob. Ay. Hello, little linta. Sunugin ko sana ng lighter kaya lang bumitaw na siya. Pakawalan na lang natin. Lumabas ka na siyan. Kakagatin niya pa ako ulit. I'll throw you away para hindi ka na makapaminsala. Give you another chance. Give you another chance in life. Yeah. Ano kagat yan? Hanggat maaari, ayaw ko sanang gumamit ng buhay na sanga. Kaya lang wala lang akong mahanap na patay na po pwede natin gawing pole. So isa lang yung nakuha nating patay na sanga suitable for pole. Di bale, yung ibang parts naman itong buhay na sanga magagamit pa rin natin. Sa mga mahilig mga tarp setup, ito ang best type ng peg na nasubukan ko. Talo nito yung mahahaba na super solid. Maganda kasi dito, meron siyang tatlong sides.
So kahit anong orientation mo, makakapigil siya ng lupa. Ayan yung kanal niya, oh. Ayan yung pipigil sa lupa kapag hinila siya nung yung tarp, kapag humahangin ganyan o pag napatid. Kumpara doon sa bilugan, kahit gaano kahaba yun, talo nito yun. So gaya ng nakikita ninyo, medyo open setup tayo since wala namang ulan. Meron nga lang tilamsik wala sa falls, pero okay lang yan para mas daman natin ang nature. So dito tayo magsisiga gamit ang ating wood stove sa open part, tapos mandaroon yung ating higaan. Feeling ko yung ating cot bed ay hindi na magtatagal dahil nag-loose na yung kanyang mga paa kapag pinapasok doon sa tube. Dati ano pa yan medyo sturdy pa ngayon makalug na sobrang kalug. So kung bibili kayo ng cot bed, alam nyo na, huwag yung walang brand. Pag bumigay ito, susubukan ko yung may brand. Lapit na siya. Luluto pa sana tayo ng hapunan dahil meron akong baong chicken. Kaya lang sa sobrang pagod nagtutulog na yung mga kasama natin. So pag sa bukas na lang natin yung pagluluto, marinate ko na lang yung chicken natin para hindi masira. Bukas ihawi natin. So, good night. Kita kits bukas. Papagita ko sa inyo napakagandang falls. Nakatamad bumangon.
Ganda ng view po. Ang sarap pa ng tulog ng tubig. Ganda pa ng klima. Sino ba namang hindi gaganda ang gising kapag kanyang view ang bubungad sa'yo sa umaga? Maganda! Simulan na natin ang ating araw. Magkakunta tayo ng panggatong. Nakaka-tempt tong prutas na to. Pag binuksan mo kasi siya, para siyang may ano sa loob, laman ng kaimito. Wala siyang amoy. Parang ang sarap niyang kainin. Kaya lang nasa kagubatan tayo, mahirap malason. Bali dito tayo kukuha ng panggatong, gawa ng lahat ay basa. At napanood ko sa TA Outdoors. Again, salamat sa lahat ng nag-recommend kay TA Outdoors na ang pinaka tuyong panggatong na makikita mo sa isang basang environment ay yung mga nakadikit pa sa puno. So maghahanap tayo mga dead branches na nasa puno. At ang palatandaan na dead branch na siya at tuyong-tuyo ay kapag pinutol mo siya ay walang naiiwang hibla, nag-i-snap lang siya. Goods na yun, panggatong. Pero again, disclaimer sa lahat ng bago nating subscribers, ako po ay hindi professional. Ang mga sinishare ko dito ay mga natututunan ko lang sa mga bushcraft channels. At may mga sablay akong nagagawa, meron mga goods. Pero ang bottom line is, kung kayo ay pumunta dito para matuto, bukas po ang pinto. Pwede na kayo umalis. Wala kayo matututunan sa atin. Magiging mausok yung ating wood stove ngayon dahil kung basa talaga yung kahoy. Pero di bale, meron naman tayong dalang taling. Again, shoutout kay Kuya Teddy, kay Kuya Corson, yung mga naging kaibigan natin sa may bakon Benguet. Pinabaon na ni Kuya Corson yung buo nilang malaking saling o yung pine wood. Ngayon yung dadali natin every time magkakamp tayo para kahit anumang sitwasyon ng mga panggatong makakapagpapoy tayo. Bilis yung magliyab. Oh, parang plastic. Natutunan ko sa last camping natin ay well, alam niyo naman na siguro yan dahil marami nga sa inyo mga expert. Start from small and then build up. Kasi dati nagmamadali ako. Ngayon maliliit muna, tapos palaki ng palaki yung dinadagdag na panggatong. Pwede na ito. Tingin ko pwede na natin siyang ibaba. Para makapagluto na tayo.
Back to zero tayo. Yan talaga ang challenge ng ano, raw camping na nagpapanggap mag bushcraft. At ayoko naman ng dayain kasi sinong niloko ko, di sarili ko lang din. So kasi natututo tayo eh. Ako, natututo ako. At ito palang umuungong na naririnig ninyo na kinoment din ni Brother Eli. Waist pan ito. Tiniklip sa ano man tawag doon sa part ng pantalon na nasa bewang. Tapos siniipit siya sa damit para tumbuga niya dito sa loob ng ano mo, katawan, sa torso. Kasi napaka bilis maka-drain ng energy kapag nagsiset ako ng camera, lapag-lapag, alam niyo naman yan, iwan ng camera, dadaan, tapos babalikan. Pagdating sa camp, talagang hapong-hapo na ako. Nung wala pa ako nito, kaya bumili ako. Hindi ko pa siya na-max out, hindi ko pa siya nadidrain, sobrang kunat ng battery. At nalaglag na siya minsan, nung nagdadrive kami ni Mrs. pauwi. Galing kami ng camp kasama ng mga barkada. Uwi pa naman. Ora share yung tatak. Baka sabihin nyo na naman, raw camping, panggatong-panggatong, tapos merong electric fan. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako professional. Hindi ako mandaraya to the point na lalagyan ko ng gasolina yung panggatong para madaling magsiga. Pero yung mga pampagaan ng buhay kagaya nito, hindi ko ikakahiyang gamitin. Yun nga lang, di pa rin siya gumana. Patay pa rin yung ating apoy. Back to zero. Bali sa second attempt natin, ang ginawa ko, gumawa ko ng mini reverse bonfire, kung saan yung pinakailalim, yung pinakamalalaki at pinakabasa, tapos habang lumalaki or tumataas yung stock ng mga panggatong, lumiliit yung nilalagay, tapos yung mas tuyo, tapos sa pinakaibabaw niya yung shavings ng pine wood o salen. Kumana to nung nag-camp ako sa beach eh, pero mas malalaki yung panggatong dun, saka medyo mas tuyo. Sana gumana ngayon. Tatlong litro lang yung tubig natin eh. At mukhang madugo yung trail mamaya pa uwi. Kaya lahat ng makukuluan naman natin, yun na natin kunin sa pool. Kung nagtataka pala kayo kung bakit hindi kami magkakasama nila Eli, ay napagkasunduan kasi namin na tuwing may camp, kanya-kanya kami ng pwesto para hindi kami naaabala sa kanya-kanyang pagbablog. Kahit na magkakasama kami sa biyahe, gusto namin yung kwento sarili namin. More on sharing the camping experience na kasi kami ngayon, hindi na yung kagaya ng dati na yung buong adventure. Yan ang gusto ko rin kay Eli kasi isa kami ng nasa isip eh. Mas gusto namin yung may kanya-kanya kaming mundo pagdating sa pagbablog, pagdating sa camp. Wala pala asukal. Asukal. Para yung mga Indiano. Okay. Perfect. Sa wakas. Kapagkapinin sa oras. Sarap. Kaya masarap sa raw camping. Kapag nakapagluto ka na o ito lang nakapagkape ka na, sobrang rewarding, sobrang sarap kasi pinaghirapan mo talaga. Puri mo 3 siga bago makapagkape.
dish pala natin ngayon sa umaga ay bangus pasta. Ito yung specialty ni Mrs. Kaya sana mabigyan ko ng hostation. Disasters of bro camping. Okay, diba? Sabi ko sa inyo, hindi tayo professional at marami tayong mga kapalpakan sa mga ginagawa natin. Pero doon naman tayo natututo, diba? Saka natutunan ko na siyang enjoy. Dati medyo nababad trip, mga sunod-sunod na kapalpakan. Pero nung ma-realize ko na, aba, ito ako mababad trip. Eh, nangyayari itong kapalpakan na to kasi nakakapag camping ako, nakakapag-adventure ako. At nagagawa ko yung pagka-camping at pag-adventure na gaya nga nasabi ko, hindi ako naghihintay ng weekend, hindi ako naghihintay ng holidays, hindi ako nakikisabay sa traffic, hindi ako naghihintay ng mga approval leave. So napakaswerte ko. Ba't ako magrereklamo sa mga konting aberya, di ba? Always look at the bright side, ika nga. Lahat ng negatibong bagay, merong katapat na positibo yan. Salamat nga pala sa lahat ng bumili ng ating Takbong Banayad t-shirt. Thank you so much po. Maraming salamat sa inyo. Al dente. Pwede na yan. Tasa natin para hindi ma-overcook. Tapos kinalagyan. Sayang. Be friends with germs when go camping. Ayan, ano na natin yung pasta.
Iyaw na natin yung ating marinate na chicken. Dahil marami ito, bigay ko na kila Ellie yung iba. Tira lang tayo ng para sa atin. Hindi pa ako nakakapunta ng Kaparkan Falls sa Abra. Pero base sa pictures, halos ganito yung kanyang itsura. So kung nalalayuan kayo sa Abra, nandito ang Banti Falls ng Bambang, Nueva Vizcaya. Ganda nung kanyang mga parang falls terraces, bay-baytang na mini waterfalls. Grabe talaga. Tapos kung mapapansin nyo sa mga paanan ng mga puno, merong mga bato. Yun yung kanyang limestone ata. Correct me na lang pag mali. Limestone deposit na nagagaling sa tubig. So rich in minerals yung tubig nito. At sa mga nag-aalala kung delikado ba mag-camp, nag-camp kami sa tapat mismo ng falls kasi yung ruta pa punta dito kagabi puro landslide. At pagpunta namin dito, walang kahit anong senyalis ng landslide. Ibig sabihin, yung lupa nito siksik, matibay. Gawa na rin siguro nung limestone deposit na naipon, nagpatigas sa lupa. Kaya kampante kami kagabi na hindi siya prone sa landslide o flash flood. Kasi hindi naman to galing sa malaking ilog. Naakyat ko na yan dati. Puro lang siya, maliliit na sapa na dito lahat nagtagpo-tagpo. Sarap. Bon appetit. Kung mapapansin niyo, hindi ako nagdadala ng mga sabon, panligo o panghugas. Dati pa naman akong hindi nagsasabon sa ilog. Gumagamit ako ng timba, salok ng tubig, tapos maliligo sa pampang, sa batuhan o sa buhangin. Pero nung napunta ako ng Davao, nung nakita ko yung damage na nagagawa ng sabon sa mga freshwater sources, kung talagang hindi na ako nagdala ng sabon kahit kailan. Maliligo din naman sa bahay eh. Kaya yung mga kasama ko pag nagka-camp, nakikita ko nagsasabon, papailing na lang ako. Kahit sabihin ko kasi ilang beses, wala naman silang pakialam. So basta alam ko sa sarili ko, hindi ko siya ginagawa. Yung mga gamit naman pwede naman hugasan sa bahay, banlawan lang. Tapos ikaw yung katawan mo, sulitin mo yung fresh water. Ito mo magpabon, kaya mo yung fresh water yung mag-cleanse sa'yo, di ba? Para ma-absorb ng katawan mo yung lahat ng minerals and positive energy ng fresh water. Huwag mo sabunan. Ako lang naman yun. Kung masaya lang kayo talaga, ano sa inyo? Pero hindi pa tapos ang kwento dahil papakita namin sa inyo yung madugong trail papunta dito sa Banti Falls. Papanita natin para hindi tayo buta ng ulan. Tara na.